So good day, hello mga idol. So may gagawin ngayon tayong sharp friendly series CRT TV 21 inches. So ang problema daw na to mga idol ay namamatay ito after 15 minutes. So may history na tong TV na to. Dinala na to sa technician, dalawang technician na daw yung tumingin na to mga idol. Yung unang technician, pinasa daw doon sa kakilala niyang technician. Tapos ngayon, yung pinasa sa kakilala niyang technician, 2 linggo to doon. Kinuha lang ngayon ng customer natin at dinala na dito. So binalik niya pala doon sa unang technician na pinagdalhan niya at hindi na daw gagawin ng unang technician kasi binuksan na daw ng yung isang technician binuksan na daw kaya hindi niya na daw gagawin. So kasi yung ganitong trouble mga idol ay mahirap talaga i-repair, no, yung after 15 minutes na mamatay. Kaya siguro tumanggi yung unang technician at pinasa niya. Ngayon yung pinasa niya na hindi niya na ginawa kasi binuksan na daw. So ito ang findings ng pangalawang technician na tumingin, yung cord daw ay baka daw sa plug. So hindi rin siya sure. So pinabili niya ng plug yung may-ari kaya hindi na to yung original na plug at dugtong na yan, no. So ako na lang nagkabit ng plug mga idol, no, kasi nakakalas to nung dinala dito. So kinabit na natin para sasalpak na lang natin. At nati-check naman yung plug kung may putol o wala. So after 15 minutes namamatay daw kasi ito. Kaya kung bago ka lang sa pagre-repair mga idol, panoorin mo tong video na to. Kasi medyo bangungot itong trouble na ganitong klase, no, after 15 minutes namamatay. So buksan natin yung TV mga idol. So ito yung board niya mga idol. So hindi pa binalik yung mga connection. So balik ko muna. So pati ground putol. Balik ko muna pati itong yoke. At saka yung tornilyo niya hindi na to yung original na tornilyo. May pang ano pa dito, wood screw. Pang kahoy ito eh. Pero ayan yung kinabit. So siguro dahil matagal na 2 linggo na at nawala na siguro yung tornilyo. So matagal na siguro ito nakabukas sa lamesa ng tumingin. So try natin saksak mga idol. So yan o, kung mapapansin nyo wala siyang power. Ito, hindi umilaw yung indicator niya. So ang sabi sa atin ay after 15 minutes na mamatay. So wait lang mga idol. So try natin ulit isaksak mga idol. Saksak natin. Naka-on na to mga idol. Yung switch inon na natin agad. So wala talaga siyang power. Yan, ayan yung cord. Check natin yung fuse. Buo naman yung fuse. So check natin yung secondary kung shorted. Gaya ng dating natin ginagawa. So dito tayo magte-test sa relay mga idol, no, yung kahit dito sa B+ tapos ground. So okay naman siya, hindi naman siya sagad sa 0. Ibig sabihin good ang etch out, no. Ewan ko kung kita. Yan, pag binaligtad mo pumalo at bumalik, so good. So yan, hanggang 550 ohms. So good naman mga idol. Yan, good ang secondary. So next natin mga idol, magvo-voltage check na tayo sa primary kasi good naman yung secondary. So baka dito rin yung dahilan. So ito na pala yung ginawa ng unang technician. So nagresolder siya dito, hindi ko alam kung may mga pinalitan na siya. So tingnan natin yung likod. So mamaya tignan natin. So hindi ko rin nakita. Pero dito siya nag-focus. Dito siya nag-focus sa part na to. Yung mga nandito wala pa namang resolder.
Yan, wala pang mga hinang. Hang muna natin yung B+ mga idol. So sa relay na lang tayo maghahang, no. So yan, nahangnan natin yung sa relay para makasigurado lang tayo, baka biglang mataas ang B+ na to, at least safe yung etch out natin. Kasi sa tingin ko walang B+ ito, no, kasi walang power. Good naman ang secondary natin pero walang power. So sukatan muna natin yung B+ para makita natin kung may B+ ba talaga. Saksak ko na. Naka-on na yung TV, so check natin yung B+. So dito tayo before ng relay, kasi may contact dyan, may parang switch. Yung trabaho ng relay, yung nagsi-switch. So dito tayo sa kanyang coil magsukat. Ito yung coil, ito yung ground. So meron siyang 17. So mababa. Walang power din. Ang gawin natin mga idol, tignan natin yung, dahil nakasaksak yan, tignan natin yung primary, no, kung may supply yung secondary, yung main filter capacitor sa primary. So 336. So good yung supply ng main filter. Ibig sabihin good na yung cord, fuse, diode, coil, yung nasa AC. Hanggang dito good na. Hindi na natin kailangan i-check. So dito natin ilalagay yung ground natin sa primary, kasi primary ang sinusukatan natin. So lagay naman natin to yung sa BCC ng kanyang T2261, dahil mayroon tong T. Ayun yung sa feedback nya. So wait lang, baka hindi nakakonect. So wala siyang BCC. Pin number 2 yun mga idol ng T, ay ng kanyang T, yung TEA. Pin number 2, ayan yung kanyang supply. Dapat mayroon tayo masusukat dyan, 10 to 20 volts. So wala talaga siyang supply. Wala. Yung isa, wala rin. So parehas wala. Pero yung main filter meron. Tignan natin kung nakatawid ba siya ng chopper transformer. So meron din papunta dito sa kanyang regulator. So meron. Pero yung kanyang pinaka driver sa feedback ay wala. Ayan, 0. 0. So wala talaga. So check natin mga idol, ba may shorted na mga Zener diode. Pero check muna natin itong main filter capacitor, dahil baka may stock. So meron nga. So nakabunot na yan mga idol. Ito na yung plug. So meron siyang 335. So hindi gumana yung regulator natin. So discharge lang muna natin bago natin galawin para safe. Soldering iron yung pan-discharge natin, no. Pwede na yan. Check ulit natin kung may supply ba. So yan, discharge na siya. 3 volts na lang yung laman. So pwede na natin galawin. So tanggalin muna natin yung mismong IC mga idol. So tuturuan ko kayo paano to check. Ang ground na to ay number 4, tapos yung BCC ay number 2. So dahil walang BCC, baka shorted yung IC rin, pwede rin. So ito yung kanyang T2261. So yan. Ang pin number 13 at 15, 13, 14, 15. Ayan yung kanyang BCC tapos ground. So mali pala tayo kasi nakabaligtad kanina. Akala ko ito yung 1 at ito yung 2. So 13 pala yun. 13, 14, 15. 13 at 15 ang ground, tapos yung BCC. So check natin ngayon nang wala ito kung lalabas ba yung supply na hinahanap natin. So tignan natin mga idol, no, kasi dyan nakakonect yung diode, kaya sabi ko pin number 2 kasi nakabaligtad pala. Ano pala yon, 15 tapos 13, 9, 10, 11, 12, 13 at
14, 15 yan. Ito pala yung dalawa na to, 15 at 13. So tingnan natin mga idol. So saksak lang natin yan, tapos lagay lang natin yung ground sa negative ng main filter. Tingnan natin, 10 to 20 volts meron dapat to. So yan, meron siyang 15 volts, so good. So wait lang, bumibitaw yan. So good naman siya, no? May supply na siya. So malamang sira nga tong IC na to. So mache-check nyo yan mga idol sa pin number 15 at 13 kung shorted. So tingnan natin sa analog Tingnan natin reading ng paano to sa analog. So ganito mag-check ng IC na ganito sa T. Kasi common na nasisira yan, no? Yung ganito. Yan, naka times 10 tayo. Ibang kung kita. Pero yan, tignan nyo na lang yung paan ng... So yan, pumalo siya, oh. Pero hindi siya sagad sa 0 nung pumalo siya. Yan, oh. Hanggang ano lang siya. Mga 6. Naka times 10, mga 60 ohms. Ngayon, baligtarin natin. Dapat hindi pa palo. So yan, oh, pumalo pa rin, oh. Pero hindi siya totally shorted. 'Di ba? Kita ba? Hawakan ko na kasi yung isa hindi ko naman nahawakan. Yan. Tingnan niyo 'yan, pumapalo. Yan. Ngayon baligtarin natin dito ang positive. Ito negative. Oh, 'di ba pumapalo siya? Hindi yan nakadikit yung test probe. So ganyan lang mag-check ng IC na ganito. Yan. Ibig sabihin 100% sira nga to. So hanapan ko muna siya ng pamalit mga idol. So cut ko muna yung video. So ito mga idol, same board pinagkunan natin. So yan. Ayun, mag-focus. Yan. Kinunan ko. So ito, ipamalit na tayo. So bunot lang sa board. So testerin natin to para malaman yung pinag-iba ng sira tapos good. So yan, yung paalang na yan ang tinetest ko mga idol kapag shorted. Ay kapag walang supply. Ito yung paltandaan niya. Dito. Sa pin number 13 at 15. Tignan natin kung ganun din ang reading. So bitawan na lang natin. So yan, 'di ba, pumalo siya. So dapat pag binaligtad niyo yan mga idol, hindi yan papalo. Baligtarin natin. So yan, walang reading. Mapapansin niyo hindi gumalaw yung tester natin. Yung ito gumagalaw. Ito gagalaw siya dito. Yan, gagalaw, papalo siya dyan, pero pag binaligtad, hindi dapat papalo yan. Yan. Ibig sabihin, good pa to, no? Kahit bunot sa board. So, malaki yung chance na good. So, pwede rin sira pa rin siya, pero malaki yung chance na good siya. So, kabit muna natin to mga idol para malaman natin kung magdadrop pa rin yung supply niya. So, bago natin ikabit, i-check muna natin yung mga Zener diode dito at mga diode kung good. So tabi ko na tong sira kasi baka ito makalagay natin. So pwede nyo na ma-check yan sa board mga idol, no? Kasi diode yan. Hindi yan pwedeng mag-reverse. So bago natin i-check pala, kasi hindi ko pa to na-discharge, naalala ko. Discharge muna natin. May supply pa to kasi sinaksak natin kanina. Dito mga idol, good naman lahat, no? Pero maliban dito sa diode na 709, hindi ko pa siya natatanggal. So tanggalin natin, no? Kasi shorted yung hindi ko lang alam kung baka dahil dito sa resistor na to. Kasi nakakonect dyan yung diode. Ayan, no? Tingnan nyo sa tester. Sagad siya sa 0 kapag tinetest natin. Ayan, no? Baligtarin natin. Sagad pa rin, no? Baka dahil doon sa resistor or pwede ring sira yung diode. So pwede natin tanggalin para ma-confirm.
Kasi kung tinanggal natin at good naman, so baka sa resistor nga. Good tong diode na to. So dahil sa resistor lang yun, kaya ganun yung reading. So yun, nakabit na natin yung diode. So ito na may kabit natin yung kanyang T2261 para malaman natin kung namamatay ba siya after 15 minutes. So yan ang mga idol, nahinang na natin siya. So medyo ano na rin yung board. So yung B+ nakahang pa rin. So try natin mga idol sukatan yung B+ kung meron na. Kung meron naman B+, tignan natin kung mataas ba or mababa. Bakit namamatay ito after 15 minutes. So lagay lang natin tong ground sa chassis. At sukatan natin yung B+, saksak natin. Sana meron na siya. So yan mga idol, may power na. Umiilaw na yung indicator niya. So kanina wala. So tignan natin yung B+ kung meron na ba. So meron siyang 151 volts yung B+ niya. Pero normal yan sa ganitong TV dahil nagda-drop ito ng 115 kapag nag-oscillate na yung flyback. So wala pa siya kasing oscillation kaya 151. So yung ganitong B+ kaya may relay yan dyan dahil mataas nga to kapag mataas ang B+ niya kapag naka-standby. So tignan natin mga idol, i-resolder na natin to kung magno-normal yung B+. So yan mga idol, saksak na natin ha. Tignan natin yung B+. So yan, meron siyang 149. Tignan natin kung magda-drop 150. So tignan natin kung magwa 115. So yun, nag 115 siya. So normal yung B+ niya, no? So tignan natin mga idol yung harap kung may picture. So yan, meron na siyang picture. Nag-power na siya. So kanina wala siyang power, di ba? So ngayon naobserbahan natin kung tataas yung B+ niya or nagda-drop. Bakit namamatay siya after 15 minutes. So 115, so mamaya obserbahan natin, i-burn test lang natin to, papainitin lang natin. Sukatan natin yung primary mga idol kung nagda-drop rin ba mamaya para may reference tayo kung bakit siya namamatay. So meron siyang 328 sa primary, 115 sa secondary. Tapos yung kanyang BCC, tignan natin kung 15 volts pa rin. Kanina 15 volts yung nasukat natin. Yan, 12.8 siya. Obserbahan din natin yan. Baka nagda-drop yan kaya namamatay. So dito sa kabila, 13 volts. So ililipat ko muna to sa kabilang lamesa natin at ibang TV na ang i-repair ko mga idol. Tapos ibabalik ko na lang siya mamaya dito at update ko kayo kung bakit siya namamatay. So yan na mga idol, after 1 hour, so tanggalin muna natin tong antena niya kasi maingay. So yan, after 1 hour mga idol, binalik na natin sa lamesa natin. At okay naman yung B+ niya. So sukatan natin, pakita ko sa inyo. Na-burn test na natin siya. So tignan natin yung B+. So yan. So normal pa rin yung B+, no? So yung primary hindi na natin susukatan dahil kapag mataas ang primary, mataas din naman ang secondary. So pero pakita ko na rin para baka sabihin nyo tumaas. Wait lang. Sa isang kamay lang gamit natin ngayon. Yan, 327 pa rin. Tapos yung BCC 12 volts pa rin. 12.9. So normal pa rin mga idol yung supply ng primary at secondary. So yan, tinanggal lang natin ang antena.
So ito na rin yung indicator niya. Ayan o. So try natin patayin. Buksan natin. So yan, umilaw na ng red. So kanina walang ilaw. So ngayon, sira yung switch na to eh. Pwede ring switch yung sira na to, no, kaya namamatay. So ayan na natin. Short lang natin. So yan, umilaw na yung green. So may sound rin naman siya, normal naman lahat. So malabo lang antena ko, pero pakita ko na lang rin sa inyo na may signal na siya. So malabo lang yung antena natin kasi. So natuluyan na siyang nabali. So hindi na natin nare-repair yung antena natin. So baka ito rin talaga ang salarin kung bakit namamatay siya after 15 minutes, no? Dahil sira na talaga siya or pasira na siya. So bumigay na lang siya nung ni-repair na siya ng isang technician. So sasara ko na ito mga idol, babalik ko na yung mga connection at palitan na natin yung switch sa power. So yan, oh, wala na siyang ano eh. Hindi na nagki-click yung pindutan ng tack switch. So baka pwede ito rin dahilan, no, nagko-contact sa loob kaya namamatay siya. Ito meron pa, oh, naglalagatik pa. Pero ito wala, no, parang nakalubog. So palitan na natin yung isa na yun. So testing natin mga idol. So saksak natin. So yan, may indicator na siya na red. So yan, nag-green na. Pero, diba? Nga. Ano siya? Pumunta pa kami sa ibang bansa para magpakasal. Wala din naman sense yan dito. So okay na siya mga idol, no? Okay rin yun. Kasi if ever na mag-settle down kayo sa ibang bansa, kung saan kayo... So be-burn test na lang natin to. So hanggang dito na lang mga idol. Kung bago ka lang sa akin channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pindutin na rin ang notification bell para lagi ka updated sa aking mga new videos.